Disclaimer: this video PowerPoint presentation is done to teach the how, or in Tagalog, the diskarte on how you can managely study your pharmacology topics. This video is not intended to replace of the studies in your pharmacology in both in medicine and in the BS Pharmacy course. Good day, future MDs and future RPH. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, i-share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo ang ginawa kong diskarte dati kung paano aaralin ang pharmacology. So, kumbaga nga sa topics, how to study pharmacology 101. Okay. Again, makikita niya sa mga libro nyo, either kay Katsung or kay Goodman-Gilman. Usually, study of drugs siya. Puro gamot ang makikita nyo. Pharmacokinetics. What does the katawan do to the drug? Pharmacodynamics. What does the drug does to the body? Or, meron pa doon mga chemical, mga itsura ng chemical. Okay. Sa inyo, mga pharmacist, gusto kong aralin ninyo yung mga chemical and then i-correlate niyo sa inorganic o sa organic pharmaceutical chemistry nyo. Bakit? Kasi, gaano ba tatagal yung gamot na yan sa katawan? Ano bang receptor or kung paano ba siya tatama sa isang receptor dun sa isang selula sa katawan natin? Or gaano siya tatagal? O kaya, lalo na sa antibiotic, yung coverage ng antibiotic na yun. Gusto kong pag-aralan nyo in correlation dun sa chemical. And then, dun sa classification or clinical use. Gusto kong i-ano sa inyo to, i-emphasize yung mga gamit nila. Okay? Pero dito, ang gusto kasi natin dito, yung diskarte. Kung ano ang gagawin natin with a picture or a video of a demo. If paano natin i-approach ang pharmacology. Okay? So, again, yung mga materials dito, again, depende sa textbook na ginagamit niyo sa mga school ninyo. Ano ba yan? Katsung ba yan? Goodman-Gilman ba yan? Pero sa case namin, Katsung ang ginagamit. So, Katsung, again, and then the bond paper, drawing paper, notebook, etc. Index card, pwede rin. O kaya anong sulat nyo? Pen, lapis, multiple pen, multiple color pencil, it's okay. Okay lang yan. Basta importante ma-gets nyo sana yung approach dito. Again, let us discuss some of the effective tips na gusto kong gawin sa inyo. Ngayon, ito yung lastly ko lang na-realize, wag lang kayo mag-highlight kay Katsung. O kaya sa med school, yung mga trans. Wag lang ganun. Again, gusto ko sana active learning ang i-involve natin dito. Wala namang problema sa paggawa ng trans. Pero mas maganda sana kung, yes, na-prove ko na to, sinusulat nyo, kayo mismong nagsusulat mano-mano. Kasi mas matatandaan nyo siya. Yung iba, tinetable, yung parang sa microbiology. Yung iba, dinadiagram. Yung sa case ko kasi, mas i-discuss ko yung diagram method na tinatawag ko. At yes, mas sanay ako sa diagram method. Yun ang makikita nyo sa video na to. Yung diagram method. And as I said nga, it can do the work. Okay. Paano ba to, Doc? O, paano ba to, sir? Pag sa pharma. Okay, discuss natin. Part 1. I-classify nyo muna yung mga drugs based on their major classification. Bakit? Bawat drugs na yan, may classification yan. Halimbawa, sa mga natin, dyan kasi, ang i-discuss ko sa inyo is a little bit lang yung mga anti-hypertensive drugs. So, halimbawa, may mga ganglion blockers, may diuretics, etc. etc. Okay? Pwede nyo ilagay sa top of the heading yun. Mamaya, maikikita nyo sa video.
if ano yung gusto kong sabihin doon sa mga video na yon. And then, based on the common MOA, common effect, or common side effect, isulat nyo sa taas ng diagram. And then you can write it on the top of the heading, doon sa ituturo ko sa inyo. And then take note of the characteristic nooks and crannies and do not write anything. So in the next slide or the video, papakita ko sa inyo if paano ko ginawa ito. Okay? Please watch. Isa puso, isa isip. Okay, future MDs. So, welcome sa aking demonstration ng diskarte kung ano yung gagawin natin sa pharmacology. Halimbawa, kukuha ako dito sa hypertensives or anti-hypertensive na mga medication. As I said nga sa aking slide, mas preferred kasi ako na gamitin ko yung aking yung sa diagram method. So ito kasi ang diagram method na tinatawag ko. So ngayon, ang goal ko sana dito is maano ko kayo. Gusto ko kayong makita if paano ko ginagawa to, and sana makakuha kayo ng ano natin. So una, ikla-classify ko to. Okay? So halimbawa, okay, ayan. Antihypertensives na una will be centrally acting. Ayan, itatype ko. Centrally acting. Okay? Sa centrally acting drugs natin, so, sa centrally acting, so, mamaya, gigisa-gisahin natin. So, ano nga ba ang action nito? So, tingnan nyo yung anong nakasulat dito sa Katsung. They reduce sympathetic flow. Kaya nga sympathoplegic, pababain sa pharmacology. Okay. So, they reduce sympathetic. So, itatype ko, ilalagay ko yan dito. So, these are ito yung sinasabi ko na overall na ano nila, na action nila. Reduce sympathetic outflow. Ayan. By the way, ililimit ko lang dito yung mga yung konting hyper. Pero gusto ko sana, as much as possible, karamihan ng mga medications, magawa nyo to. Ayan. So, halimbawa, dito tayo. Mag-discuss tayo. Methyl. So, anong meron? We have, yan yung mga central, natin, di ba? Tapos, so, mamaya, i-discuss natin yung natin dito. So, ngayon, so, ito kasi siya yung common, nila. They reduce sympathetic outflow. Okay. So, syempre, ang natin dito, yung magiging common na mga side effect nila, usually, they are sympathoplegic. So, common SE. Okay? Common SE. So, the common SE will be sedation. Ayan. Sedation. O kaya, syempre, baba ang mga mo. Syempre, di ba, lahat sila, usually, mga sedation sila. O kaya, yung kasi natin dito, hypotension, hypotension, natural. Kasi nga, pabababain nga natin yung mga nila, mga blood pressure. Pero again, ayan, kinuha ko na lang dito yung mga most common. And then, under that, will be the, halimbawa, under this, ito yung mga subdrugs. We have methyl dopa, type natin. Methyl dopa. Mamaya, i-discuss ko sa part 2, bakit may space. We have clonidine. Ayan, clonidine. Okay. And then, next will be ganglion blocking agents. Halimbawa, okay? Ganglion blocking agents. Okay.
again, ano nga ba yan? Diba? So, anong common use? Block activation of the preganglionic by the acetylcholine. So, blocks preganglionic acetylcholine. Isulat natin. Ayan. Blocks preganglionic acetylcholine. Okay? So, paano nga ba yan? Baya, o yan ang sinabi niya. Yan, kakaiba to. Kunin nyo to. Baya, blocking nicotinic cholineceptors. Blocking nicotinic na lang para ma-gets ninyo. Nicotinic. Again, hahatiin nyo sa dalawa yan. May muscarinic, may nicotinic. Diba? Sabi natin. So, again, common side effect tayo. Common SE. Okay? So, common SE will be, ayan, hypotension. So, itatype ko, hypotension na naman. Okay. Sexual dysfunction. Tsaka tandaan ninyo, yung mga ano natin, ayan. Tignan nyo ang ano natin. So, baliktarin nyo ang dumbbells. Okay? Baliktarin nyo yung dumbbells. So, halimbawa, constipation, urinary retention, constipation. Okay. Ngayon, itatype ko, ano nga ba ang mga example na meron dito? So, halimbawa, so, ito, ano natin to, meron kasi tayo mga gamot dito. Okay? Sa mga ganglion blocking, we have guanethidine, ayan, Guanadrel, Bentanidine, ayan, Bentanidine, Debrisokin, ayan, Debrisokin. So, and much more pa. So, this is for the demo purposes lang. So, ayan. Kita nyo, hinati ko sa part 1. Ayan na yung mga common na sinasabi ko sa PowerPoint. So, may sedation, hypotension na common side effect. Tapos, ganglion. Ayan, yan yung common ano nila. They block nicotinic. So, we have the guanethidine, Guanadrel, Bentanidine, Debrisokin. Mamaya, i-discuss ko sa mga later slides. Ano nga ba ang mga isusulat ko dito sa mga blanco na mga methods na ito? Okay? So, this is the end of part 1. On the next slide. Okay. Sabi ko nga, yun nga sa general, yung nasa taas, pinag-ano ko yung mga common side effect, common NOAA. Next naman, yung sinasabi ko sa part 2, individualized drugs naman siya. Ngayon, get the most characteristic. Ano ang standout? Ano ang nook and cranny? Ano ang naiiba sa drug na yun? Yun ang ano natin dito para sa part 2. On the next part ng video, ituturo ko sa inyo if paano ko siya ginawa. Okay? So watch, isa-isip, isa-puso. Let's go! So, welcome sa second part. Ito ngayon, as I said nga sa slide ko, kaya ko nilagay ito kasi dito ko ilalagay yung mga kakaiba. Sabi ko nga, yung mga kakaiba sa kanila, stand out. Pag sinabi kong stand out sa pharmacology, we are talking about ano ang kakaiba sa drug na yun na gusto ko isusulat ninyo. Okay? Ano ba yung kakaibang use niya? Ano ba yung kakaibang side effect niya? Ano ba yung kakaibang MOA niya? Ano ba? Or so on. Halimbawa, methyl dopa. Okay? So, ano bang meron dito sa methyl dopa na to? So, again, dito sa methyl dopa, so, ginagamit na to, tingnan nyo, primary use, hypertension. Ayan, hypertension during pregnancy.
Ayan. So, ginagamit siya as hypertension. Yan yung use. Hypertension during pregnancy. Yan ang gamit ng methyl-dopa natin ngayon. Okay. So, dito, it lowers blood pressure by peripheral vascular resistance. So, alam naman natin yan. Diba? So, syempre, ito, side effect. Ito yung kakaibang side effect. Yan o. It also cause reduction of the renal vascular resistance. So, kakaiba yan. Isulat mo. Reduction of renal vascular clearance. Ayan. Ayan, nakita nyo naman dito sa ginagawa ko. Kinuha ko lang ano yung importante kay Katsung. Kasi pag, yun talaga, as in pag promise, ito yung mali ko dati. Highlight ko lang to. Wala akong natandaan. So, halos, konti lang. Pero pag ganito kasi, mas okay siya. Diba? Ito, pharmacokinetics naman. So, pero importante naman dito, ano yung sino yung pinaka-shortest, sino yung pinaka-longest. Okay, so nasabi ko na, sedation. Okay, common side effect kasi yan. Ayan, nightmares. Merong nightmares dito. So, so ilalagay ko dito, standout side effect yan. Nightmares, okay? Nightmares, depression, as in, literal na major depressive. You will discuss that pagdating nyo sa psychiatry. Okay? Vertigo, pangingilo, extrapyramidal, o kaya pagrorobot sa Tagalog, na makikita nyo usually sa mga antipsychotic drugs natin. Again, centrally acting kasi sa utak to. Ayan. Diba? Ayan. Positive Coombs test. Pakisulat din dito. Positive Coombs test. Nagpa-positive ang Coombs test dito sa methyl-dopa. Next naman, clonidine. Okay. Ano ang kakaiba dito sa clonidine? Okay? So, ang kakaiba dito, dry mouth. Ayan, common kakaibang side effect niya, dry mouth. Di ko na sinulat yung lowers the blood pressure kasi expected naman yan. Sa clonidine, ilalagay nyo yan dito sa MOA nyo. Sa common MOA, increase BP, decrease yung inyong mga heart rate. Common na yan. So, isusulat nyo dito sa nyo, taas. Para tayo. 'Di ba? Tapos, life-threatening, hypertensive crisis. O ayan, yung biglaan mong midi-withdraw. Hypertensive crisis when suddenly withdraw. Ayan, yan yung kakaiba sa kanya. Okay? Ayan. So, paano ko iti-treat to? So, ang treatment, tingnan nyo, administration of alpha and beta adrenoceptor blocking agent. Ayan. So, treatment dito. So, magiging treatment nyo, alpha and beta blockers. Yan yung antidote nyo para dito sa hypertensive crisis ng clonidine. So, i-compare nyo kung paano ko siya ginawa dito. Mahaba siya. Pero dito, ayan, pinaigsi ko lang. Kung ano lang yung importante, yun lang yung kinuha ko. Dito rin sa guanetidine. Okay? So, ang guanetidine, so, pharmacologic sympathectomy. Ayan, pharmacologic sympathectomy. Sorry, walang space, pero gusto ko sana isusulat nyo to. Okay? So, ano nga ba yung sympathectomy? Ang baba. Again, Tommy, ang baba. Parang lang, parang Tommy sa surgery, tinanggal. So, tanggal ang sympathetic, di naging parasympathetic ang naging epekto. Baliktad. So, pero gusto ko sana, isusulat nyo talaga to, nagre-review, nag-a-analyze din, iniintindi nyo rin. O ayan, diarrhea, syempre. Wala kang sympathectomy. Impaired ejaculation, ayan.
Kasali yan dyan. Tapos, tandaan mo, ayan o, no central effect. Isusulat nyo yan dito. No central effect. Ayan o, hindi ko na, basta-basta sinulat lahat. Okay. So, ito siya. Sorry kung gulo nga lang yung sulat ko, pero ganyan. As in, sinulat ko lang dito kung ano yung importante. So, important siya, at least, mas maano nyo siya, mas magrupo-grupo nyo siya. According dun sa mga sa classification niya, ano yung kakaiba sa kanya. So, on next slide. On the next slide, sabi ko nga, you may create your own story o kaya mnemonics pala sa index card, okay? Yung ginagawa ko kasi pag nakagawa ko ng sariling story, nilalagay ko siya sa index card din na nakahiwalay pa. Again, handwritten din siya. By the way pala ha, yung mga video kanina, kanya-kanyang diskarte kasi yon. Depende. So, kung ano intindihan ninyo sa pharmacology. Again, art and skill ito na gusto kong ma-develop ninyo. Ito, it takes a lot of practice, yes. Pero, kasi, natatandaan ko siya. Mas natatandaan ko yung mga inaral ko sa pharmacology. Okay? Natutunan ko yan mula nung pre-med ko sa pharmacy, na hirap din ako sa pharma, hanggang nagamit ko siya sa med. Again, practice dito. If you can do diagrams, much better. Okay. Only take ano yung importante. Kaya nga kanina, 'di ba, in-emphasize ko sa mga video yung importante kasi baka hindi lang sa board major exam nyo, baka hindi lang prelim, midterm, final, revalida yan. Baka sa board exam nyo, yan ang lalabas. By the way, yes, sa board exam, ganito rin kasi ang pinakamagandang style na pwede nyong gamitin sa pharmacology. Okay, so, thank you and maraming salamat sa pakikinig. I hope you learned a lot from this short video. Salamat!